Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more.
nyo na manatili kami sa iyo, Lord God. More of you, Jesus. How much do I love you?
Jesus, I want more with you. Jesus, I'm in love with you. Take me first, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer to your heart. Yes, Lord. Thank you, Jesus. I love you, Lord. Woo! Thank you. I want more, Lord. I want you more. I love you, Lord. Yes, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Pastor Jay. He's roaring like a lion with the spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He is moving with his power as our praises getting louder. No one better, no one higher. He's the great I. He is roaring. He's roaring like a lion with the spirit like a fire. No one better, no one higher. Sige. So, happy araw ng pasasalamat sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. No, let's give Him the clap of thanksgiving and praise. Sige lang, palakpakan natin. 'Di ba? Dito sa atin, walang piyesta, pero parang piyesta feel. Pero anong tawag? Araw ng pasasalamat. So, sige, sa ganang-ganoon po, tayo po ay manalangin yan. I want to spend a few moments in thanksgiving to the Lord. No, so, 'di ba ang ganda nun na meron tayong attitude of gratitude mula sa Panginoon. Yun ang pinakamagandang attitude daw na tayo lagi may pasasalamat. Kaya ngayon, sa araw ng pasasalamat ng Taytay, sige, before we study and before we learn from the word of the Lord, let's give thanks. Ano ba yung pwede natin ipagpasalamat sa Kanya? Sige, let's spend a few moments in prayer of gratitude before the Lord. Ikaw na nasa upuan mo, sige, ano yung pwede mong ipagpasalamat sa Diyos sa ginawa niya sa iyo personally? Yan, sige. So let's pray. Sa mga estudyante, ano yung ginawa ni Lord sa iyo bilang estudyante? Sa mga naghahanap buhay, ano yung ginawa para sa iyo ni Lord? Ano yung binuksan niyang pagkakataon? Bilang isang naghahanap buhay, may negosyo ka ba? Yan. O nangangamuhan ka ba? Empleyado ka ba? Ano yung ginawa ni Lord last year? Yan. Thank you, Lord. Sa iyong growth, ano yung ipagpapasalamat mo sa Diyos? No, sa ating tatay, Daddy God. Thank you po. Ano yung ipagpapasalamat mo sa Holy Spirit? Ano yung pagpapasalamat mo kay Jesus na dahil sa kanyang ginawa sa krus, naging posible na may pasalamatan ka ngayong araw na ito. Yan, personally. Ngayon, ano yung pwede mong ipagpasalamat bilang bahagi ng isang pamilya? Yan, for your family. What can you thank God for on behalf of your family? Salamat po, Lord. Bahagi po ako, Ama, ng isang pamilya. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, ang tawag sa inyo, Ama, hindi lang Diyos. So we thank you for putting us in a physical family. Thank you. Sige, pasalamatan mo. Salamat po sa tatay ko, sa nanay ko. Hindi man sila perfect, pero salamat po. Hindi po aksidente na ako'y napabilang bilang anak nila.
pabilang sa pamilya nila. Lord, thank you for physical family. Thank you po sa mga kapatid ko. Lord, sa pamilya. So thank God for your family. Yan, salamat po sa aming mga lolo't lola on whose generation we came from. Galing kami sa kanilang lahi. Salamat po. Hindi man po perfect, kanilang pinagdaanan, ipasa sa amin, pero salamat po sa buhay nila. Salamat kami sa buhay nila. Sa pagtataguyod nila, kaya kami naririto ngayon. Thank you for the provision. Thank you for the protection. Thank you, Lord, for everything you've done for our family, physical family. Ngayon po, pag-pray natin, salamat po. Kami ay napabilang ama sa isang spiritual family, Church So Blessed, dito sa Taytay. Thank you for this spiritual family. Thank you. Thank you. Di man perfect, pero we know, Lord, your love perfects our relationship. At yun yung aming pinag-aaralan nitong mga nakaraang linggo. Salamat po. Salamat po sa mga lingkod ninyo, Lord, na they choose to serve even though they are volunteers. Lord, yung mga ministry heads. Salamat po sa buhay nila. Salamat po sa mga ministers, Lord, yung mga nagpapaawit, mga tumutugtog. Salamat sa buhay nila. Salamat po sa buhay ng mga guro, mga teachers. Salamat po sa bawat isa na naririto. Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Salamat po sa salita ninyo na aming pinagsasaluhan, araw-araw. Salamat po, linggo-linggo. Lord, salamat po sa pakikipagtagpo nyo sa amin. Every time we open your word, every time we pause to be with you in our quiet time. Salamat po. Lahat ng ito, maluwalhati ka po. Lahat ng ito, pahalagahan namin. At nawa, ang araw-araw, maging araw ng pasasalamat para sa lahat sa amin. Yan ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Kala ko, hindi maglalagay ng mga tsanggay. Sabi, hindi, wala ako yata. Kaya siya, uy, kala ko ba, wala. At level up di ba? May traffic pa, tapos sarado yung sidewalk. Yan, nakakatawa naman. Sabi ko nga, habang naglalakad kami, yan yung minsan lang sa isang taon yan, nakikita sila. Okay? So, bibilisan ko na kasi balita ko, may magsha-shopping mamaya sa baba. No? Ako gustong-gusto ko yung shop doon sa doon sa tapat natin Gustong-gusto ko yung natatawa ka dyan, mga alam mo yung shop na yun no? Napalingon nga ako at napahinto Uy, teka, service na pala namin, So, kidding aside, nakakatawa, marami tayong pwedeng ipagpasalamat. Okay, kanina po, pagising ko, akala ko mapipigtal yung dito ko, napulikat yata na nabatak. Sabi ko, Lord, mapupunit yata yung muscle ko dito. Yung pulikat. Pero thank God, masakit man, may nawawala na. Yan. So, marami tayong pwedeng ipagpasalamat. Salamat sa healing, salamat sa provision, salamat sa ginawa ninyo. Diba, naiisip nyo ba na 49 days na ang lumipas sa taon? Diba? 31 plus 18, 49. Ganun kabilis, no? Ganun kabilis. Kaya pagpasalamat natin for 49 days, the Lord has been faithful to us. Yan. At alam niyo, isang magandang bunga, having a grateful heart, lalong tumitindi, tingin ko lalong tumitindi yung pagmamahal. So, nitong mga nakaraang linggo, di ba? Sinimulan natin dahil we are living this year with a double portion. And because of the double portion, we are holding on, no? That God will increase. Sabihin mo nga, increase. So, diyan pa rin At isa sa magandang gawin, as we move in the year of increase, ay mamuhay, we live by that year of increase in love. Yan, kaya naan natin, magandang motivation yan. At last week naman, na pag natin maganda, laging sariwa ang pagmamahal, hindi siya yung maanta, hindi siya yung luma, laging bago. Di ba? Gusto natin yon. Alam niyo, kung meron tayong isang magandang pasalamat sa Diyos, Lord, thank you, Lord, na everyday sariwa ang pagmamahal na binubuhos niyo sa amin. Sa pagdilat ng ating mga mata, sa pagbangon natin,
yun pa lang may sariwang pagmamahal na binigay ang Diyos. Kaya nga sabi niya, bago lagi, no? Kanyang habag at pagmamahal. Ngayon ito, palawigin pa natin. Let's expound it some more. So we ask the Lord for fresh love every day. Anong gagawin natin doon? Tanggap lang ba? Hindi. That love should be expressed. Sabi mo, expressed. So napakahalaga na if love gives impact to what we will do, di ba, in this year of increase, and we need fresh love, hence, we need to express yung fresh love na yan. Kailangan makita, kailangan maipadama. Sabi mo, makita. Yan, sabi mo, maipadama. Higit sa lahat, maisabuhay. No, marami kasi lumalabas sa love, pero iba yung kinikilos. Napakahalaga kung ano yung sabihin natin, sumasang-ayon sa anong ginagawa natin, ano yung iniisip natin, ano yung layunin ng mga ginagawa natin. So, tingnan natin, 1 John pa rin, chapter 4, verse 19 to 21. Sabi diyan, we love because He first loved us. If anyone say, I love God, yet hates his brother, is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he have seen, cannot love God, whom he has not seen. O, di ba? Hindi mo nga makita ang Diyos. Sabi mo, mahal, pero itong kapatid mo na nakikita mo, nahahawakan mo, hindi mo mahal. Oh, hindi ako maniwala. Kasi kung yung kapanipaniwala, hindi mo ginagawa, paano pa kaya yung hindi kapanipaniwala? So, and He has given us this command, whoever loves God must also love his brother. Ngayon titignan natin, how do we express our love for our brother? Kasi yan ang sinabi ni John, yan yung paalala niya sa church noon. Kasi nakita niya, habang dumadami yung kanilang bilang, no, nag-grow yung ranks, kasi official na eh, pinayagan na eh. No, so nagpapasokan na, siguro nagpa-prosper na, nakita niya, parang nawawala yung pinakakapangyarihan, yung pinaka-purpose ni Jesus, which is love one another, kaya pinaalala niya. Kaya sinabi niya, no, kung sabi mo mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman mahal yung kapatid mo, yung kapwa mo na nakikita mo, parang hindi ka panipaniwala. So para maging kapanipaniwala, yung ating mission vision na walk in God's love and share that love, let us find out, o kahit paano, reviewin natin. Alam ko, alam na natin ito, pero magandang i-review, paano ba natin gagawin yan? Walk in God's love and share that love. Alalahanin natin mga kapatid, no, mga kapamilya, kapatid, kabarkada, kapuso, no, Church of Blessed Taytay, ang pagmamahal na ini-express ay pagmamahal na dapat nadadama at nararanasan. Kahit sabihin kong araw-araw sa aking misis na si Ate Len, mahal kita, pero hindi niya nadadama through my words, through the way I spend my time with her, di ba? Through the way I serve her. Naglilingkod kayo. Oh, di ba? We serve each other. Yan, alam niyo, ang talent niya, magplantsa, maglaba. Ako naman, ang talent ko, magsuot ng pinaplantsa niya. Hindi. Ang talent ko, mamalengke at magluto. Yan. Ano? Talent pala yung pastor, yung pagsusuot. Oh, di ba, para wag gusutin. Kaya pagkasuot ko na yung, minsan nagkakamali ako eh. Naisuot ko na yung ano ko, yung polo ko, hindi pa ako nakakapagsapatos. So pag umupo ka, magugusot, kaya dahan-dahan muna, gaganon ka, di ba? Okay. So, yun. Pero kidding aside, di ba, paano ba, sa mga mister at misis dito, paano ba natin pinapadama yung pagmamahal natin sa isa't isa? Bukod sa sinasabi. Mahalagang sinasabi, pero bukod doon, mahalaga pinapadama, mahalaga po isinasabuhay. Although may mga iba't ibang love languages tayo, no, kaya alamin yung love language kasi para madama, para ma-experience, para po maramdaman. Ngayon ito, how can we express our love? In-increase nga ni Lord eh. Di ba? Nagkaroon tayo ng intention, nagkaroon tayo ng motivation, di ba? Nagkaroon ng initiative tayo. So yan, dito may nakita akong 4, no? Kasi nga, challenge doon, dito, sabi diyan, you should love his brother or yung kapwa mo. Unang bagay, it is expressed by honoring other people. Sabi natin, honoring. Pagpaparangal. Honoring ba, pastor, gagawan namin ng pin, tapos pipin namin, I honor you, di ba? Imagine niyo araw-araw, gaganunin mo yung misis mo o mister mo, ang dami na niya, oh. Ang dami niyang pin.
Hindi ganon. Ibig sabihin ng honoring, paparangalan natin, itatratuhin natin siya in such a way na may karangalan sa ginagawa natin. Sabi sa Romans chapter 12, verse 9 to 10, sabi diyan, love must be sincere. Yan. So isang expression ng sincere love is we honor the one we love. No, paparangalan natin, igagalang natin. Hate what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in brotherly love, honor one another above yourselves. Ibig sabihin, parangalan mo siya, wag mong mas mataas sa kanya. Yan yung paalala diyan sa Romans chapter 12 eh. Wag nating bago ito, sinabi ni Paul sa mga taga-Roma kasi mga sophisticated sila eh. Huwag niyo masyadong tignan ng sarili niyo na mas mataas kayo kaysa ibang tao. Jesus, even though He was God, no, He was God who became man, hindi niya inisip na mas angat siya. Diba? Hinugasan pa nga niya yung paa ng kanyang mga disciples eh. Diba? Hindi niya pinangalandakan na, ako, anak ng Diyos igalang niyo. Hindi, no? He showed His love by serving, by honoring people. O di ba, niyaya siyang kumain nung Pharisee. Pero sige, pasok ako sa iyo. Kung iba 'yon, ayoko makihalubilo sa iyo. Bakit? Hindi kita ka-level. Hindi no, pero hindi siya pumipili ng taong pakikitunguhan niya. Why? Because he chose to honor people. Now, how do we honor people? We recognize na sa bawat tao, tingnan mo nga yung katabi mo, kaliwat kanan. Yan, may image ni Lord, yan. Ang ginamit na modelo ni Lord nung nilikha yan, ako, kayo, model niya. Pastor, so ibig sabihin si Lord maitim. Si Lord maputi. Si Lord mataba. Si Lord payat. Hindi ibig sabihin yun, ano? Ibig sabihin, lahat tayo, meron tayong katangian. Marunong yan magmahal, nasasaktan yan, o di ba? Si Lord nasasaktan, yan, marunong din magmahal yan. Ba't parang kinikilig yun ng dito Sige. Yun nando doon lalo. Ay. Mukhang kailangan natin i-post yung picture Ayan na naman, lulutong na naman yung, lulutong yung balat, niluluto nyo na naman yung isang kasama natin dito. Huwag naman, love natin, i-honor natin siya. Minsan, honoring is also shown in, yung laging binibiro, pero wag lang, offensive, Pero balikan natin. Alam niyo, one thing na ako lagi kong inaalaala, minsan talaga nakakapikon din, ang ibang tao. Ako, aminin ko, nakakapikon. Napipikon din ako, naiirita din. Pero one thing na pinapaalala ko, yung tao na yan, nilikha yan sa wangis ni Jesus. Honor the image of God in that person. I-honor mo kahit gaano pasaway, kahit gaano nagbitaw ng masasakit na salita, damahin mo yung sugat, sakit Lord Saktan ako Na-offend ako Binanatan ako ng patalikod Sige, hindi yung image ni God yung bumanat sa iyo. Yun yung image na tinarnish ng demonyo. Yun ang bumanat sa iyo. Sabi sa Genesis chapter 1, tignan nyo, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule. Tignan nyo ginawa sa wangis ng Diyos, pero may duty. Ibig sabihin, mataas. Sabi nga doon sa Psalms, you have made him a little lower, higher ba? Di ba? The heavenly beings. Ibig sabihin, ganun ka intricate, ganun ka, yung purpose ni Lord para sa atin. Tagapagmana tayo ng salvation, di ba? Sabi dito, let them rule, di ba? Over all the earth, over all the creatures that moves along the ground. So, ano ang mga tao? Conqueror, ruler. No? So, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Kaya, mga kapatid, one way to express love is by honoring people because they are made in the image and likeness of God. Kung hindi natin siya maigalang, at least igalang natin yung original na disenyo ng Diyos sa Kanya. Hindi ko magalang, Pastor, bakit? Ang sakit magsalita Hindi ko magalang, Pastor, bakit? Ang kulit Hindi ko talaga mabigyan ng paggalang kasi ganito, kasi pwede yon, damahin mo lang yon. Pero sana pagka humupa na yon, maalala natin, yan ay nilikha
sa wangis ng Diyos. Yan po, sinishare ko sa inyo yan kasi yan ang isang paraan na ginagawa ko para maalala ko na pag naiisip ko, oo nga, no? Yan. Pangalawa pang ino-honor ko yung halaga ng tao na yan. Ano ba yung halaga natin? Ang halaga natin sa mata ng Diyos? Buhay ni Jesus. Diba? Alam ko, sinabi ko na dati dito hindi po mas maraming dugo ang ibinayad ni Jesus para kay pastor, kasi pastor yan eh. So kay pastor, mga 2 bag ng dugo ang binayad ni Jesus. Ikaw, dahil pasaway ka, malamang 1 patak lang ang binayad sa iyo eh. Walang ganon. Sabi sa katabi mo, walang ganon. Lahat tayo, pantay-pantay ang pagbayad ni Jesus. Sabi nga, habang tayo ay hindi pa maayos, sinners, Christ died for us. So, ibig sabihin, Christ died for all. Miski hindi ka talaga, kanais-nais, ang kulit eh. Christ died for him, kahit na makulit pa siya. So we remember that so that we can be able to honor, parangalan natin yung ginawa ni Jesus doon. So ito pa. So pahalagahan natin dahil nilikhayan ng Diyos. Pinapakita din yan yung concern natin sa kanyang kapakanan. Love is expressed by our concern for the welfare, kapakanan. Yung mga taong makasarili, hindi nila iniisip yung kapakanan ng iba. Sample, kainan na. Di ba? Meron minsan takaw mata eh. Ay, ang sarap nun ha. Sarap nun. Gusto ko yung pag hala, kinuha lahat. Hindi alam, ang dami pa nakapila. Oh. Punong-puno. Yan, hindi iniisip yung kapakanan ng ibang tao na may kakain pa. Alam niyo, kung may isang hindi naman proud, ano bang tamang word? Natutuwa ako sa mga kabataan dito. Nasanay na yung mga kabataan natin na huwag kumuha ng sobra hanggat hindi pa lahat nakakakain. Naalala ko yun na nagkaroling, punta kami sa Angono, nagpakain si Ate Glenda. Alam ko gustong-gusto nila yung baloni, may sobra pa. Nakikita mo yung mata nila parang tagalawang hiwa lang. Pero makikita mo yung tingin nila, uy, gusto ko pa. So inantay muna ng mga kasama namin nagkaroling. Nung tapos na, pwede pa pong kumuha ulit. Sige, kuha kayo. Diba? That is love expressed through the concern na kailangan makakain lahat. Kailangan makatikim lahat. Minsan nga, gusto kong subukan yung mga kids Dahil tinuturo yun, bibila ako ng yung isang pint lang na ice cream. Lahat dapat makatikim Titignan ko anong gagawin nila kuha kayong tagi-tagis ng kutsara. Ikaw na. Ikaw na. Diba? Yun yung isa sa tinuturo natin. Mahalin natin ang kapwa by being concerned. Hindi tayo gagawa ng bagay. Ibig sabihin, hindi tayo gagawa ng bagay na ikakapahamak niya. Yun lang yun. Being concerned for the welfare of each other, bawat isa sa atin, hindi tayo gagawa ng bagay na ikakapahamak niya. Alam nyo, as I prepare the message, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom na hindi ako makasugat, hindi ako makadurog, hindi ako makadiscourage. Paano ko siya ilalatag ng buong pagmamahal kahit medyo mahapdi yung epekto ng mensahe. Because I'm thinking of the welfare. Di ba? Isipin natin yung kapakanan, kumain na ba? Di ba? So, bakit wala ka ngayon? Di ba? Samang pakiramdam. Let's be concerned, Hindi, ba't wala ka? Hindi ka nagsisimba. Hindi, alamin natin ano yung nangyari. Gusto ka na ba? Ay, nagkasakit ka ba? Sige, pag-pray kita. Di ba? Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Tingnan niyo, sabi dito ni Paul, pinaalala niya, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourself. Nirecall lang niya yung sinulat niya sa Romans Do not think of yourself highly. Pero dito, each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Kanina, habang papunta kami ni Ate Len, sabi ko, okay yan. Huwag natin isipin yung sarili natin. Kasi pag ganon, selfish. Selfish? Sarili lang iniisip. Na may mga tao na may disorder, na sarili lang iniisip. Ang tawag doon, narcissist. Kailangan sila lang. Yan.
So dito, he's addressing yon. Ano pa ina-address niya rito? Yung mga hedonist. Anong hedonist? Yung walang gusto kundi magsaya lang at sarili lang iniisip din. So dito, Paul was reminding them, be concerned for other people's welfare. Ito, medyo masakit man tanggapin. Kailangan natin ipag-pray ang bayan natin. Kasi napakaraming lingkod ng Diyos sa gobyerno, sarili lang ang iniisip. Medyo mabigat tong statement na to, no? Sarili lang. Bakit sarili lang iniisip? O di ba? Kita mo, kaya may nangungurakot, hindi iniisip na maraming tao apektado. Alam niyo yung kasakiman, ang punot dulo nun, sarili lang iniisip. Pangalawa, ang punot dulo nun, there is not plenty for everyone, kaya kailangan makuha ko yung dapat kong makuha. No? Sarili lang iniisip eh. O bakit sarili lang iniisip? O, di ba? May mga nagmumotor ba dito? Taas nga kamay ng mga nagmumotor. Yan, nagmumotor. Opo. Kita mo yung nagmumotor. Sila na yung bagong hari ng kalsada. E-bike ba? O, kasama na yon. Bakit mo nasabi, Pastor? Kasi may lane sila, pero sakop nila pag gusto nilang kanan, kaliwa, gitna, gitna. Hindi nila iniisip na yung sa pagliko na yan, pwedeng may maaksidente dahil bigla na lang silang lumiko. Bakit? Ano yung intention nila? May magagalit malamang pag nakanood ng sermon. Pero ito yon, Ito yon tapatan. Iniisip nila, kailangan makarating ako doon sa pupuntahan ko. Nagmamadali lagi. Pag ganun nainis ako sa sasakyan, sinasabi ko kailan, baka napupupo na, kaya ganun. Baka pupung-pupo na, kaya nagmamadali. Pag ganun. Miski yung sasakyan, sige, hindi lang motor, 4 wheels din. Pag yan, hindi isinaalang-alang yung kaligtasan ng kapwa, basta bahala na yan, liliko, hihinto. O kaya ibabalagbag yung sasakyan, bahala kayo, maabala kayo, basta ako. Yun. Bahala kayo, magpot-pot kayo ng magpot-pot. Tot, bahala kayo dyan. Do? Yun yung not putting the interest of others, not considering the interest of others. So kung talaga nagmamahal tayo, iisipin natin yung kapakanan din ng ibang tao. Kasi love is expressed by honoring, pagpaparangal. And we honor by thinking of their welfare, we honor them by valuing God in them, di ba? Kaya ganun, tignan natin. Ito pa isa. Dahil alam natin, concerned tayo sa kapakanan nila, anong gagawin natin? We want to honor them. We love other people by doing something that will hurt them? Hindi. That will not hurt them. Mali pala yung ko dyan. So we do something that will not hurt them. Parang gusto nating saktan. So hindi tayo gagawa ng bagay na ikakasakit nila. Na makakasakit. Huwag natin saktan yung kapwa natin. Kaya dito sabi rito sa do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandments may be, are summed up, tignan nyo in one rule, love your neighbor as yourself. Kung mahal mo yung kapwa mo, gaya ng sarili mo, gusto mo bang masaktan? Sino rito gustong masaktan? Kaya alam, meron talaga matigas ang ulo gusto talaga masaktan no? Pero ganun na ayaw natin masaktan, therefore, yung kapwa natin, ayaw din yun masaktan. Sino yung ayaw malamangan? Ayaw din ng kapwa natin malamangan. Sino yung ayaw maargabyado? Ayaw din ng kapwa natin maargabyado. Sino yung gusto minamahal siya? Yung kapwa natin gusto rin niya na nakakaramdam ng pagmamahal at concern. Yun yung ibig sabihin na we will not do something, by doing something that will not hurt them. Isipin natin yung makakabuti sa kanila. Okay? So if we want to express love in the year of increase, honor people. Sabi mo, honor. Parangalan natin. Okay? Pangalawa, minsan ito, kahit na ino-honor na natin, ang kulit, ang tigas pa rin ng ulo. Ganon. Ang kulit, ang haba, ang kulit. So, we honor them. Pangalawa, let us express love by efforts of restoring them. Tiyagain. Tiyagain natin. Sabi rito,
Tignan nyo, paalala ni Paul sa mga taga-Galatia. Sabi niya, brothers, if someone is caught in sin, you who are spiritual, sino rito spiritual? Ako, spiritual ako, pastor. Araw-araw ako nagpipray. O, sige, spiritual ka. Bakit mo pinagalitan yung nagpapasaway? Sabi rito, you who are spiritual, restore him, tignan nyo gently. Sabihin nyo nga, gently. But watch yourself or you may also be tempted. Paano natin tutulungan? Carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Isang bagay na naobserbahan ko, ang bait natin pag hindi pa yan nasa Panginoon. Ibig sabihin nasa Panginoon, hindi pa niya tinanggap ang Diyos, hindi pa dumadalo sa church. Pero pag yan dumalo na sa church, nagsisilbi na, medyo mas mabigat na ang turing natin pag nagkakamali. Ako ang tingin ko, pantay-pantay, although mataas ang standard, si Lord ang bahala doon. I believe, pag may nagkamali, of course, minister ka eh. Kailangan ipakita mo yung i-represent mo si Lord sa iba. Pero ang akin, ganito, kailangan pa rin i-restore yan gently. Sabi mo, gently. No? Pagsabihan, gently. Pakitunguhan, gently. Kasi nga, lahat tayo work in progress. Naniniwala ako, bawat isa sa atin, marami pang aayusin si Lord. Na hindi ko sinabing kayo, bawat isa sa atin, kasama ako, kasama si Ate Len. And each of us need love. Kailangan natin ng love. Para sa ganun, magpatuloy tayo sa journey of restoration. Paano ang magandang paraan dyan? Una, let's intercede for other people in their moment of struggle. The best love we can do for people who are going through something is to intercede for them first. No? Pag-pray natin. Minodelo ni Jesus sa atin yan. Natunugan niya na may balak si Lucifer na ilaglag yung kanyang paboritong disciple, hindi pala si John pala yung paborito niya, yung kanyang chief disciple, si Peter. Kaya ang sabi niya, Simon, Simon, Satan has asked. Sabi ko, uy. Alam niyo, pag binabasa ko to, Lord, ibig sabihin ba, pag may plano ang demonyo, pinapaalam pa pala sa inyo. Sabi niya, Satan has asked to sift you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. Ibig sabihin niya, pag ikaw lumakas na, palakasin mo rin yung mga mahihina mong kapatid. Yun yung sinasabi ni Paul, na kayo, carry each other's burden. Imbis na tapakan, itayo. Kaya lang, ang hirap minsan pag nagkamali nang sisipain pa. Tumba na nga, sisipain pa. Di ba? Dapa na nga, aapakan pa. Ang kailangan niya itayo. Ang kailangan niyan maghilom. No, challenging ito. No? Ulitin ko, it's not easy to express our love to other people. But it is necessary. No, necessary. Kasi sinabi ni Jesus eh. Kasi pinaalala ni John eh. Kung sinabi mong mahal mo yung kapwa mo, pakita mo naman. Pakita mo naman. So we intercede. No, we intercede. Sabi mga intercede. Kaya kung meron tayong nakikita na may pinagdadaanan, hindi nakaka-attend ng church, baka kailangan nila ng prayer? Baka kailangan nila ng encouragement? Pero ilapit natin kay Lord. Okay, wag natin ilapit sa isa't isa na pinag-uusapan. Ilapit natin kay Lord. Kay Lord, ikwento, Lord, mukhang pinagdadaanan tong kapatid kong ito. Lord. O kaya, yung asawa niya, Lord, ay intercede para sa misis niya o sa mister niya na hindi pa dumadalo din, nakakakilala sa inyo. Okay? So that is love expressed in efforts to restore and heal other people. Next, ito, paano kung may pagpipray? Tandaan lang natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Sa proseso ng ating pagbabago, napakahaba din ng pasensya ng Diyos. Ako, it took the Lord 33 years. Sige, minus 9. 24 years. Yan, 24 years. Bakit? 9 kasi nagsakristan ako.
Palagay mo na yung age 1 hanggang 9, bata ka pa naman doon. O age 1 hanggang 7, wala ka pa naman masyadong wish. O 7. So, tignan nyo yung ilang dekada na nagpasensya si Lord. No, kay pastor. May mga kapilyohan din naman si pastor. No, ibig sabihin, marami rin akong ginagawa noon na nakakasama ang loob ng nanay ko. No? Ako yung nang papaiyak ng kapatid. Di ba? Yung panganay, yun eh. Siya yung tagapagpaiyak ng kapatid. Siya yung tagapagpaiyak ng pamangkin. Kaya tuwan-tuwa yung mga kapatid ko kay Ate Len eh. Ate Len, salamat naman. Bakit? Hindi namin magawa kay Kuya yan eh. Hindi namin maasar si Kuya eh. Ikaw lang ang nakakagawa niyan. Kaya champion nila si Ate Len eh. Pero kidding aside, tignan yung haba ng pasensya ni Lord. Until the Lord caught me, 2000. And then eventually, I embraced the Lord. No? Nung nahuli niya ako, sumunod ako. Pero tingnan natin, ano yung process of change. Magmula noon hanggang ngayon, marami pa rin binabago si Lord. Marami pa rin binabago. So, ano ibig sabihin nun? Express love by efforts. Maraming nag-e-effort. No, kung meron man akong kinatutuwa, yung pong haba ng pagmamahal at pasensya at pangunawa sa amin ng ating senior pastor, Pastor Hiram. Salamat ako doon. Pangalawa, yung ating overseer, si Pastor Ray. Diba? Ba't ganito? Sige lang. Diba? So, restoration. Yan. 1 Timothy 1:15-16 na nyo, sabi rito, alalahanin natin yung loving kindness ng Lord. Pinaalala ni Paul yung karanasan niya kay Timothy. Sabi niya, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners. No? So, sinners, isipin yun. So, dumating si Jesus para iligtas tayo dahil, di ba, nung panahon na mga pasaway pa, sinners, of whom I am the worst. Naalala niya. No? Niligtas ako ni Jesus. Tapos, tingnan nyo rito. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus must display His unlimited patience as an example for those who believe on Him and receive eternal life. Receive eternal life. Alalahanin natin yung ginawa ng Diyos para sa atin. That should be enough for us to have a humble heart. Galing din ako doon eh. Nung may nakausap ako noon na dating ang tigas ng puso niya, tapos nag-serve sa kids ministry, nung nasa mother church pa ako umaattend, nagagather sila ng mga bata sa Nia Road. Alam niyo naman, mga magagaspang ugali, mga pasaway. Minsan napupuno na yung ibang yung ibang mga nagsiserve. Sabi ng isa, huwag naman, kasi kawawa naman sila. Kawawa naman sila, baka may pinagdadaanan sila sa pamilya. Nagulat ako, uy, dati supladita to ah. Nakita ko yung tiyaga. Pero bago dumating sa point na yon, I remembered ilang youth camp, tahimik lang yung bata na yon, gaganong-ganon lang, hindi nagpa-participate. Until the Lord caught that woman. Nagkaroon ng ganong compassion. Tiyagain lang natin ang bawat isa. And that is how we will express love. Tiyagain natin, samahan natin sa kanilang paglalakbay. Okay? Samahan lang. Alam nyo ba yung pakikinig lang, pag-unawa, may healing na yun eh. May healing process na yun. So, restoration lang. No? Restoration. Kaya nga si Pastor Jay, hindi siya sobrang bait. Hindi. Ginagawa ko lang kung anong ginawa ng Lord sa akin. Hinabaan niya yung pangunawa niya sa akin. Minsan, meron din akong kino-confront. Pero as much as possible, I want to confront and correct with love because I honor people. Yan. So, restoration. Palakpakan natin si Lord. Pangalawa, paano natin express ito? May pangangailangan din yan. Baka isang bagay, kaya nahihirapan sa proseso ng restoration, may need. Pwedeng may emotional needs, pwedeng may psychological needs, kailangan unawain. Baka may physical needs, may sakit, baka may financial needs. Pero, yung mga yon, it should be fulfilled. So, love is expressed in feeling that felt needs. Sabi mo, felt needs. Yan yung buhay ng mga early Christians noon. Sabi diyan, Sabi diyan, all the believers were one in heart and mind. No one claimed any of his possessions as his own, but they shared everything they had. Sabi natin, shared.
So hindi nila pinamimigay, binabahagi nila. Binabahagi everything they had. Okay? So possession yan ha, hindi asawa. Ay, naman pala, pastor. Sige, hindi relasyon. Felt needs, no? Possession, pag-aari. Pag-aari. Kaya nga ito, natutuwa ako dito. Dati meron tayo itong yung bago pa nauso yung community, ano ba yan? Community pantry. Meron na tayo dito yung isang cabinet doon. Di ba naglalagay? Tapos kumuha na rin yung mga kailangan. So nakakatuwa, merong mga mabibilis na item na nawawala agad. Meron naman nagtatagal hanggang ma-expire. Kung ano may gusto nito Mapili di ba? Ano yung unang nawa-wipe out? Yung Swiss Miss. Maraming gusto ng Swiss Miss di ba? Ano pa? Corned beef. Ano nga wala Yan. Pero that being said, felt needs, di ba? Dito may mga felt needs sa mga estudyante natin. Di ba? Kaya nga inano natin rin, sige, alam niyo kung magkano yung printing sa labas? Alaman namin 15 pesos yata pag color. Tama ba? 15? Pagka black and white, 5. Oo. So dito po, pwede magpa-print, 250 lang, tapos 750 pag colored. Hindi, joke lang. Nung una po, nung wala pa tayong printer, kami nagpiprint. Kaya minsan tulog na ako, si ate hindi pa natutulog Yung pala, nagpiprint siya ng mga project. No? May piniprint siya para sa mga youth natin, mga kids. Kasi felt needs nila yun mahal magpa-print. No? Kaya, huwag kayong magtaka kung bakit ang church nag-extend ng assistance. Kasi that is filling out the felt needs of our family members. Praise God! Sinagot ni Lord yung prayer natin, may nag-donate ng printer. Yan, palakpakan natin si Lord doon. Kaya ang namin, magdala na lang kayo ng papel. Pero alam namin, minsan struggle din yung papel. Sige, bumili ng isang rim dyan, ng papel. No, kaya lang, sana pahalagahan natin, kung gagawing aeroplano, pang printing. Yan. Tapos may nag-donate din ng laptop. Palakpakan natin yung nag-donate ng laptop niya. Yan, hindi ko na sasabihin para i-reward ni Lord. Ano ibig sabihin nun? That is love being expressed by fulfilling a felt needs. Ano yung felt need ng mga estudyante natin? Printing. Ano yung felt needs ng estudyante natin? Siguro internet connection para makapag-research. Yan, kaya nga gusto namin loadan yung yung globe. So unti-unti inaano natin, pinipilit natin na mapunan kung ano yung pangangailangan sa paraan na kaya natin. Yan. And also alam ko pag faithful tayo doon, the Lord will send more. Send more. Kaya alam niyo naman yung history ng printer, di ba? Merong si ate rin, pina-drawing, although it took 1 year, no? Pina-drawing para sa grandparents day, natuwa yung isang grandparents. Kailangan ba nila ng printer? Siya po yung nag-initiate. Pero sa nagsimula yon, a felt needs, the need to be appreciated through a portrait. So kita niyo yon, ano lang yan cascading lang yan. Kasi love is fulfilled by sharing what we can to others. Kung ano lang yung kaya. Yan kung ano lang yung kaya. Pag hindi na kaya, sabihin. Basta kung ano lang yung makakaya. Sa amin, kami ni Len, we agreed to make it a rule, ayaw naming magpautang. Hindi kami nagpapautang. Anong ginagawa namin? Ito lang yung maibibigay namin, pero bigay yan. Nasa iyo yan kung isusoli mo. Pero hindi na, ayaw namin na nagpapautang. Kasi problema pa yan No? Makaka-apekto pa yan sa relasyon. Kaya ako, inahabilin ko sa atin, iwasan natin mag-utangan dito. Sana, iwasan natin mag-utangan. Ulitin ko iwasan natin mag-utangan. Ano yung kailangan natin gawin? Mag-extend ko ano yung pwedeng i-extend na tulong. No? Kasi sa amin, experience ko, talagang ito, sabi ko, Lord, hindi na ako natuto meron kaming suki na, nagtitinda ng saging. So, hindi na ako pupunta ng palengke kasi saging, gano'n siya. May time na umutang sa akin. Hindi ko naalala yung usapan namin ni Ate Len. Huwag magpautang. I-extend lang ko ano yung makakaya, maaring kalahati o portion ng kailangan. Pinautang ni pastor. Kasi, tigas ulo minsan ni pastor, Hawakan mo nga yung ulo mo, malambot ba? Minsan matigas, Matigas kasi talaga. Pinautang. Alam nyo, hindi na ngayon pumupunta doon. Hindi na ngayon nagtitinda. Hindi na dumadaan. Nagtago na, may pwesto sa bayan, nakikita ko. Pag nakita ko, nasa-shock na nahihiya.
Alam niyo yung bungad agad, kinukumusta ka lang, kumusta na po? Hindi naman ako naniningil. Pasensya na po. Ganun. Laging ganun. Sabi ko, kaya hindi na ito dumadaan. Nahihiya. Kita nyo, apektado yung relasyon bilang customer at ano. Kaya mahirap. Kaya ganito, no, we share what we can share. No, share. Ang magiging sistema niyan, mag-utangan dito, dahil hindi makabayad, hindi mo na magpapakita. Hanggang sa tuluyan nang mawala. Ayaw ko ng ganon. Kaya ang ano dito, tulungan na lang natin. Okay? Acts chapter 2, verse 44 to 47. All the believers worked together and had everything in common, selling their possessions and goods. They gave to anyone as he had need. Tignan nyo as he had need. Sa kanyang pangangailangan. No, sabing ganon. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and are together with glad and sincere hearts. Ang maganda nito, tignan nyo through sharing, fulfilling felt needs. Tignan nyo yung ginawa ni Lord. How God honored their heart. Praising God, enjoying the favor of all people, and the Lord added to their number daily who were being saved. In-honor ni Lord. No, lumago. At hindi tayo yung tipong, sige, magpa-medical mission para dumami. O sige, mag-ayuda para dumami. Hindi eh. Hindi yun dapat ang motivation. Ang motivation dapat, we love them. That's why we will share with them and fulfill whatever felt needs they have. Ang alam ko, pag-pray nyo ito may inilalatag ko sa lahat ito, may willing pong mag-dental mission sa atin. Kaklase namin. Sa graduate school. Hindi lang namin mahanapan ng schedule at venue. So that is sharing to fulfill a felt need. Anong felt needs? Dental services. Okay? So, yung mga sinasakitan ng ngipin dyan, sana pwede nang magpabunot. O kung hindi sinasakitan, pabunot yung ngipin. Di ba? Para hindi na sumakit, unahan na. Sasakit pa to, bunutin mo na. Ayan, di ba? Bakit ka nandito? Papabunot po. Masakit pa? Hindi ho. Ba't ka magpapabunot? Para wag na hong sumakit. Kaya, kidding aside, felt needs. Ang maganda nito, we fulfill a felt needs. That should be a good motivation. Love. Hindi dahil gusto nating, pagbayarin. Di ba? May pinost ako, di ba? If by doing kindness, we expect something in return, hindi po yun doing something in kindness. That is not kindness. That is investing. Di ba? Ibig sabihin gawin yan, bahala akong ibalik. Kami, no? Sige, kung magpasalamat, salamat kay Lord. Kung hindi, praise the Lord. Malaga, pagka tinawag na kami ni Lord, yun ang prinsipyo namin mag-asawa. Sa harap ni Lord, wala tayong pananagutan. So let love be the best motivation in serving and sharing others. Yan. John chapter 12. Tignan nyo It was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave the world. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. Paano niya pinakita? Sinabi niya ba? Pinakain niya ba? Opo. Nung bandang huli, pinakain niya, di ba? This is my body, this is my blood. Pero paano niya unang pinakita? Ito. When he had finished washing their feet, hinugasan niya yung paa. He put his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? Sabi niya ganon. You call me teacher and Lord. So hindi niya inisip yung title niya. And rightly so, for that is what I am. Pero tingnan nyo, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. Sabi niya gano'n, I have set you an example that you should do as I have done for you. Sa ating paglilingkod sa church, sa ating pagbabahagi ng tulong, nawa, ang motivation po nun, pagmamahal. Kasi that is how we can express love in this year of increase. Kung gusto pa natin lalong tuloy-tuloy yung increase, let love be the motivation in helping others. Let love be the motivation in fulfilling a felt needs for one another. Okay? So, yon. So, it is shared by honoring, valuing. It is shared by efforts in restoring. It is expressed by what? Fulfilling a needs. Yung pangangailangan. At panghuli,
It is expressed in promoting unity. Yung bang ginagawa natin, sinasabi natin nakakatulong para magkaisa, magkaayos, magkaroon ng kapayapaan. Paalala ni Paul sa mga taga-Ephesus, be completely humble and gentle. Be patient. Tingnan niya, bearing with one another in love. Sabi ng bearing, tiisin. Hindi naman tiisin eh. Basta carry lang. Make every effort to keep the unity of spirit through the bond of peace. Through the bond of peace. Diba? Make every effort to keep the bond of peace. So, yun po, no? So, parehas din kanina, no? It is fulfilled by sharing. By sharing, we, fulfill the bond of peace. So, Colossians chapter 3, verse 13, sabi rito, bear with each other and forgive whatever grievance you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And over all this, put on love which binds them all together in perfect unity. So makikita natin yung pagmamahal talaga na binabahagi natin. Kung ano yung magawa natin, it helps, no? It helps promote peace. It helps promote unity. Maraming mga values. Sinabi ni Jesus, di ba? Sabi niya rito, over all these virtues, put on love which binds them all together in perfect unity. Pagmamahal. No? Pagmamahal. And next, bakit kailangan natin magkaisa? Kasi unity is the prayer request of Jesus for us. And siguro, I'll end with this. Year of increase, kailangan talaga we express our love that will result in unity. Kasi prayer request ni Jesus yan eh. Sabi dito, ito prayer niya, ito yung priestly prayer niya for His disciples. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Sabi niya ganon. I in them and you in me. May they be brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved me even as you have loved me. Prayer request niya, di ba? May they be brought into complete unity. Tingin ko, unity will be possible if only we can learn to express love by valuing each other. Yan. Ito yan. By honoring each other. We can promote unity in the body, in the church, in the family, by efforts of restoration. Di ba? Minsan sa bahay, may matigas ang ulo na anak. Sige, effort lang. Di ba? Express yung love by the effort. It is expressed by feeling a needs, felt needs, and it is expressed by promoting unity. Kaya mga kapatid, ang akin, exciting talagang mamuhay in increase. Sino ba naman ayaw nun? Pero maganda, ang kapangyarihan sa likod nun, love. Ang maganda, ang motibasyon na magagatong doon, love. At ang makikita na bunga doon, nawa, ay love. Kaya mga kapatid, ang aking paanyaya, now in the day of, pasasalamat sa Taytay, salamatin natin ang Lord sa increase, Pero, hingin natin sa Diyos that we learn to express love, Tinanggap natin, pero ipadama natin. Amen? So ipadama natin hindi lang sa church, ipadama natin saan man tayo naroroon. 'Di ba? Yun yung lagi kong closing sa time of refreshing eh. Na may revival diyan saan ka man nakaupo o nakatayo. Nawa, palawakin mo na lang yung revival na yan. Ibig sabihin, expression love na yan para makita, madama ng ibang tao. Kaya magandang tanong dito, sa aking pananalita ba, am I expressing love? Sa aking kilos, am I expressing the love of God na sinasabi kong meron ako? Diba? In the way I relate with people, am I expressing the love of God? Diba? In the way I confront people, kasi hindi natin maiwasan minsan yun, am I doing it with love? Dami, Madami. Kaya yun ang tatanong natin lagi sa akin, and I'll end with this, tayo lahat, isang bagay na lagi kong tinatanong, ito ba ginagawa ko ng may pagmamahal? Ba't ba ako nag-aaral? Dahil sa pagmamahal ba? Hindi. O hindi. So yun din po ang gusto ko i-share sa inyo.
Now, learn to express love in this year of increase. Honor people, help them be restored, fulfill a need, and also promote unity. Nawa, yun po yung ating maging motibasyon ngayong taon na ito. Hindi lang ngayong taon, kundi lagi. Tayo lahat, let's pray. So, kasama sa panalangin natin, hindi lang tayo punuin ng Diyos ng pagmamahal. Kasama sa panalangin nawa natin, Lord, turuan niyo akong ipadama to, turuan niyo ako iparanas ito. Kung hindi nararanasan ng Diyos yan sa atin, yan ngayon ang ating ipag-pray sa ating sarili. Sige, let's pray. Father, thank you. Dama ko po yung yakap nyo, dama ko po yung pagmamahal ninyo. Dama ko po yung pagpupuno ninyo ng pagmamahal sa akin. Ngayon, lumalapit po kami sa inyo. Sige, lumapit ka sa Diyos ngayon ng buong pagpapakumbaba. Malapit po ako, Ama. Kasi hindi ko alam, minsan, paano ko ipadama, paano ko ipakita, paano ko ipahayag yung pagmamahal na binubuhos niyo sa akin. Sa paraan ng pagpapahalaga sa tao, sa paraan, Lord, ng pagtulong sa kanila, sa paraan, Panginoon, ng pagtutuwid, sa paraan, Lord, ng paggabay sa kanila. Tulungan niyo po kami, bawat isa sa amin, to learn to express that love to them. Gusto po namin isa pamuhay yung aming sinasabi na we walk in your love and we share that love. Kaya tinataas ko yung bawat isa sa amin, mga magulang, may they learn to express love to their spouse and their children. Sa mga anak, may they learn to express love to each other and to their parents. And to families, may they learn, Lord, may we learn as a family to express your love to other families. Lord, Ama, as a church family, may we learn to express your love to other people, even those outside the church. Kailangan po nila yung pagmamahal na yan. Kailangan po nilang maramdaman na pinapahalagahan sila. Kailangan po maramdaman na iniisip yung kapakanan nila. Hindi lang po sila numero, hindi lang po sila mga nagsusuporta, mahalaga po sila sa inyong paningin, kaya mahalaga rin po sila sa amin. Sa aming trabaho, sa aming lugar ng hanap buhay, nawa, ma-express namin yung pagmamahal ninyo sa paraan ng aming pagtupad, sa aming gawain, sa pagganap namin. As we fulfill our roles, our responsibilities, may we do it in love, expressing love in what we do. Lord, salamat po. Sa mga estudyante na nag-aaral, Lord, makita po yung pagmamahal sa kanila, sa kanilang paaralan, sa kanilang school. And hinihingi po namin yung kakayahan, hinihingi po namin yung katalinuhan kung paano namin i-express yung pagmamahal na yan. Alam namin, meron pa po kayong ibang ituturo. Pero sa ngayon, may we express love by honoring. May we express love by effort in restoration, restoring. May we express our love to other people, Lord, by fulfilling a need sa buhay nila. May express love, Lord, by promoting unity, pagkakaisa, pagkakasundo. Lord, yan ang aming panalangin. Yan ang aming panalangin. Sige, tanggapin natin ang wisdom from the Lord. Tanggapin natin ang desire from the Lord to express His love to others. Kasi, sinabi nga ni John, mahalin niyo ang kapwa niyo. Diyan kayo makikilala. Salamat po. Yan ay aming tinatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless po. Sabi mo sa katabi mo, walk in love. Yan, express that love to others. God bless po.